Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin. Hala, biglaan na nagkagulo sa Kongreso. Umamin si PBBM kay former PRRD VP Sara huli si Tamba, pirma ginapang. Ako. Yan mga kabayan, patungkol po rin ang ating alamin at bibigyan ng komento ng araw na ito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Ito ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang tiyo manoy balitang dahil nga raw sa palala ng palala ang tila hidwaan sa pagitan ng dalawang pinakamataas na posisyon ng bansa, Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte, na nagdudulot ng kaguluhan sa mamayang Pilipino. Ito'y dahil sa di umano'y ambisyon ng Speaker of the House na nagresulta sa pagkawatak-watak ng unit team, at matapos kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang pahayag na itigil ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na tila hindi umano sinunod ng Kongreso, ay lumabas ang ugong-ugong na usapan sa social media na di umano'y sanay ibalik na lamang daw ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang House Speaker ng Kongreso. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago natin simula ng balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga uploads. Dahil nga raw sa palala ng palala ang tila hidwaan sa pagitan ng dalawang pinakamataas na posisyon ng bansa, ayon pa sa post ni Crisette Laureta Chu, binastos na ang presidente. Empowered by Romualdez Soldia, it is a matter of time before Romualdez blandantly disrespect BBM. Dagdag pa nito, may BBM be reminded, Martin is ruthless. He will do everything so Sara will be impeached so he can force the hand of the president to make him. So yun nga po mga kabayan, no? Yan nga pong nakakainis eh. Kasi mas mukhang presidente petong si House Speaker Martin Romualdez, no? Kung gumalaw. Kaysa po sa ating presidente. Parang feeling niya, no? Feeling lang naman mga kababayan, no? Feeling niya siya ang presidente. Siya lagi ang kailangan masunod, nako. VP. When he becomes VP, kawawa si BBM. Mas kawawa si BBM na si Martin ang VP niya kaysa Sara. Martin has no scruples, is ruthless, is ambition, and may BBM remember that. Kung ngayon pangalang mga kababayan, no, na House Speaker pa lang siya, ha? Ganyan na po ang nangyayari. Paano pa kaya? Kapag naging, for example lang, wag naman sana ang pahintulutan na maging Vice President po ito si Tamba. Kasi pag nangyari yun, mga kababayan, baka nga talaga, no? Siya na talaga ang maging presidente ng ating bansa. Kahit vice presidente siya na ang presidente. Ngayon nga, House Speaker pa lang, mga kababayan, ganun na po ang nangyayari. Growing up, he and Martin were not close. And may BBM remember that if Martin can do to Gloria Arroyo what he did to her, considering he was her mentor and political mama, he can do worse things to other people. After all, Martin is a son of his father. And may BBM remember what people always said Martin's father did to his father. Unquote. Ayon sa ilan nating mga kababayan, upang makabawi si PBBM kay Vice President Sara Duterte, ay lumabas ang ugong-ugong na usapan sa social media na di umano'y sanay ibalik na lamang daw ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang House Speaker ng Kongreso. At ayon pa sa kanila, dapat tanggalin si Tambaloslos. Dito natin malalaman kung may laman pa ba ang kaba ng bayan. Good luck, GMA. So yan mga kababayan, payag ka ba? Napalitan si Tambaloslos ni former President Arroyo.
Eh ako talagang payag na payag ako mga kababayan. Kaso nga lang, problema, no, mukhang malabo, yun lang. Mukhang malabong mapalitan itong si Tambaluslos bilang Speaker of the House, no? Kasi unang-una, malakas po siya, no? Kaya PBBM. Pero, at saka sa kanyang mga kasamahan dyan sa Kamara, no? Kasi binubusog niya naman, paano hindi siya talaga kakagatin. Eh, sabi nga ni Kimbo, no? Parang ama namin si Speaker Martin Romualdez at kami naman ay parang kanyang mga anak. So yan, sa palagay niyo po ba, kaya nilang trahidorin, kaya nilang kalabanin itong si Speaker Martin? Siyempre hindi. Nabubusog po sila eh. Inagaw lang naman ni Tambaloslos yan ang pagka-speaker kay Gloria. Dapat ibalik si Gloria bilang speaker ng Kongreso. Mas may alam sa patas na pagpapanday ng batas at higit na mas maraming karanasan kaysa kay Tamba na pansariling interes lang ang iniisip, hindi naman para sa bayan. Sana'y makinig si PBBM para makabawi siya kay VP Sara. Palitan na lang sana niya ang speaker kasi ito ang sumira ng unit team. Ang ganda ng samahan nila sa simula. Pero nung umiksena na itong si Martin, naglaho na lamang bigla ang unit team at naging magulo na ang administrasyong Marcos. Gising PBBM. Uncle. Ito, pakinggan natin si si Marcos. Pakinggan natin tong bangag na Marcos. Si BBM. Kasinungalingan, yan pong banat ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa alegasyon ni dating Pangulong Duterte na may mga blanco umano sa 2025 national budget. Nasa frontline ng balitang yan, Maricel Halil. Page SP11. Sa mga dokumentong ito ng Bicameral Committee tungkol sa 2025 national budget, marami raw pagkukulang na nakita si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab. Meron daw 13 item na blanco kabilang ang alokasyon para sa Seed Buffer Stocking Program ng Department of Agriculture. Ano naman kung blanco? Paliwanag ni Ungab. Bakit pinirmahan ng members? Ayan, yan ang mga pumirma. Bakit pinirmahan ng mga members kung blanco? Ito yung nakanda dyan na pinapakita ng News 5. Senator Grace po, Cynthia Villar, si Bato, ito na mo hindi pumirma. Saldi ko! Ikaw na naman! Pumirma. Kimbo! Ayan, alam naman natin eh. Gonzales! So the House Suarez, pumirma. Gatchalian, pumirma. Yan nakalagay naman eh, di ba? Baka itanggi nyo pa. Dalipe, pumirma. and the Senate. Sino yung hindi pumirma? Saglit. Di ba? May mga hindi pumirma yan. Si Bato, si Pia Cayetano, So, hindi pumirma. Di ba? House and the Senate. Bongo hindi, Loren Legarda hindi. Ratified defective BICAM report. Para raw blankong tseke ang BICAM report na pwedeng lagyan ng kahit magkanong halaga ni Numan. Isinawalat yan ni Ungab sa video mula sa YouTube channel ni Davao City Mayor Baste Duterte. Kasama ng mambabata sina dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Digong napareact sa sinabi ni Ungab. Kung may mga blanco yan lumusot, that is not a valid legislation. Kung sino man ang ano yan, they have to give us the explanation. Sabi niya, kung So yan mga kababayan, pero sinasabi po ni President Bongbong Marcos Jr. na it's a lie, he's lying, no? Wala pong ganun. Pero may hawak po silang ebidensya, no? Paano mo masasabing nagsisinungaling sila kung may hawak po silang ebidensya? How about you, Mr. President, no? Sinabi mong lying, no? He's lying. Nasaan pong ebidensya mo? Sinasabi mo lang pumunta kayo doon sa website. Malamang sa website hindi niyo na isasama yung mga blank pages na yan. Diba? Well, anyway, mga karibin natin, no, kung talagang nagsisinungaling si PRRD, patunayan niyo po, Mr. President, kasi nagmumukha po kayong katawa-tawa sa mata ng ating mga kababayan. Samantalang sila, habang nag-uusap, hawak-hawak po nila yung mga ebidensya na ipinupukol dyan sa BICAM na yan. No? Pero ikaw, wala ka pong ebidensya na ipinakita sa taong bayan doon po sa in-interview ka, no? Nung in-interview ka na mga mainstream media. sino man ang umano niyan, they have to give me
as an explanation. Kung sino man, definitely may blanco. Hindi naman sinabi ni PRRD na si Marcos. Yan ang pagkakaunawa ko dito at yan ang pagkakaintindi ko doon sa napanood kong video o live nitong sila PRRD. You can all go to jail for that. Buwelta naman dyan ni Pangulong Bongbong Marcos. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. Ayan, teka muna. Doon muna. He knows kuno, di ba? Na hindi pwedeng magpasa ng GAA na may blanco. Oo nga, alam yun ni PRRD. Ang problema, kayo yata ang hindi nyo alam. Di ba na meron palang ganon? Ha? Na nangyayari. Kaya nalulusutan kayo. Like for example, the AKAP, di ba? Wala naman yan. Bigla na lang yung sumulpot ayon po sa Senado. Hindi nila alam yan. So, yan ba ang purpose ng mga blank pages na yan? Baka AKAP 2.0 yan, ha? He is lying. Hindi niya daw pwede magpasa na GAA na walang kasi ito yung na-explain na kanina doon sa aming kahapon, doon sa aming Banateros program sa SMNI. Okay, so hindi ko napapakadiinan to kasi mali yung tanong ng press kay Marcos at iba yung pinapatukuyan ni PRRD. Ang sinasabi ngayon ni Marcos, GAA, at ang parang lumalabas, ang binabanggit ni PRRD ay yung patungkol sa BICAM na blanco. Oh. But in any case, kung ano man yan, ito ang sa akin dyan. May anomalya eh. Ang sabi nga ni PRRD, kung sa opisina ko nangyari yan, may malilintikan. Hindi ko na maalala kung ano yung binanggit niyang kung babarilin niya, sasampalin niya, sasaksakin niya, hindi ko na maalala yung ginamit niya. Pero sabi niya, ang pagkakaalala ko, may malilintikan o may babarilin niya. Ibig sabihin, may nag-try na mag-hocus-focus, sinubukan makalusot yan. Sinubukan makalusot kung saan man yan. Si Marcos man, si Tamba man, or yung mga alipores, merong problema. Marcos, yun ang dapat mong tingnan. Hindi kung ikaw or kung sino man. Kaya nga sabi ni PRRD, kung sa opisina ko yan, may malilintikan. Dito mo ipakita yung angas mo, BBM. Dahil gaya ng sabi ko kanina, kung may usok, may sunog. At hindi ito usok na maliit. Kung baga mga kabayan, matetest na naman po dito yung tinatawag na transparency and accountability, no, ng administrasyong ito. So meaning they have to be transparent po sa atin kung ano man yung inalagay nila doon sa blank pages na yon, no. Dapat malaman ng taong bayan, di ba? At accountable sila sa kung ano man ang mangyari, no, doon sa mga ilalagay nila. Di ba? Kung nakawin man nila yon, sige, nakawin niyo, pero dapat mag-accountable kayo pag nasilip yan, di ba? Pag nakita yan na hindi nyo ginamit ng maayos, di ba? Pag napunta yan sa mga bulsa ng iilang mga politiko lamang, dapat accountable kayo kasi kayo ang gumawa niyan eh, no? Insert kayo ng insert. Hindi kayo nagfo-focus sa kung ano lang dapat yung paglaanan natin ng pera. Akala ko ba nagtitipid tayo? Mukhang hindi yata tayo nagtitipid eh. Galante po ata yung natin ngayon Well, anyway. We are talking here about billions or trillions of pesos dahil budget to ng buong Pilipinas na naghihikahos at ang Pilipino na maraming pulubi, maraming gutom. We are talking here of the money of the Filipino people. This is big. Malaki yung sunog nito, ang usok nito kasing taas ng building. It means malaking sunog to. May problema tayo. Huwag na natin puntahan kung lying or hindi lying. Ang point, meron kang dapat kastiguhin, Marcos.
Yun ang responsibilidad mo. Bakit may blanco? 'Di ba? Yun lang ang sa akin eh. Totoo bang may blanco? Yun ang una mong sagutin. Totoo bang may blanco? So yan, mga kababayan, parang lumalabas patuloy dito, mga karibin natin, parang pinagtatakpan, no, ni President Bongbong Marcos Jr. yung gumawa, no, yung nasa likod ng mga blanco na yon, no. O dapat sana sinabi niya, okay, we will check, no, i-check po nila. Yung mga papeles na yun, baka nakaligtaan nila kasi marami daw 4,000 pages yan, di ba? Kaya kailangan i-check talaga yan, basahin isa-isa. Dapat walang blank pages, walang blankong cheque, yeah? Walang name your price dyan, ha? Name your price ang nakalagay yata eh. Tapos may nakadikit na cheque doon, mga kabayan. Name your price, lagot na. Ha? Ano ba, binibenta nyo ba yung ano? Well, anyway, ano pong masasabi nyo dyan, mga kabayan? Comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ng inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na